Amen. Sa mga may asawa po, kahit hindi nyo po sabihin, pag nag-uusap kayo ng asawa nyo, gusto nyo full attention, tama? Pag ikaw ay nagda-drive, hindi ka pwedeng mag-drive ng kumbaga parang lilingon dito, lilingin doon, te-text dito, chat dito, di ba? Hindi pwede. Kailangan full attention ang meron ka. Halimbawa, kapag nagpipreach din, hindi pwedeng usap kayo ng usap ng katabi mo kasi maya-maya, baka mamaya yung message sa'yo ng Panginoon, ma-miss out mo. Sa mga mahilig sa basketball, di ba, pag ikaw ay fan na fan talaga nung koponan na gusto mong manalo, hindi ka talaga, di ba, yung parang pupunta-punta sa kung saan-saan, magbibigay ka talaga ng full attention kasi gusto mo yung larong yon, tapos nagbayad ka, di ba, ng payment para doon. Kaya naman, yun kasi ang ibig sabihin ng full attention, which is yun ang pag-uusapan natin mamaya. Pero dahil nga mabait ako, gusto kong through the God's grace, gusto ko lahat tayo mabusog. Meron muna dito, kinuha ko to kay Vlad Sabchuk, na sabi sa inyo magkakatono kami ng mini-message, magkakabarkada kami nun eh. Meron dito, nilabas siya sa kanyang YouTube, tapos dun sa kanyang Telegram, at sa kanyang, wala na pala akong Facebook tsaka Instagram. Sabi dyan, 10 senyales, lahat po, adult, YA, tsaka youth, makinig kayo maigi. Kasi kahit adult, akala ko noon, hindi magiging biktima ang adult dito. Pero as I observe, kahit adult, kailangan magdisiplina pala sa pagsa-cellphone. Sabi 10 senyales kung ang phone mo ay kinokontrol ka instead of the other way around. Kasi di ba ang cellphone, dapat gamit natin siya. Hindi siya yung gumagamit sa atin. Ngayon, ito yung palatandaan paano your phone is controlling you. Number 1, you're checking your phone first thing in the morning. Kung ang chine-check mo una pa lang sa pagising mo sa umaga ay ang cellphone mo, kinokontrol ka na yan. Diba? Kasi dapat, Bible nga muna, diba? Instead na cellphone. Pangalawa, you're feeling anxious without your phone. Sino dito ang, pag yung Bible na iwan, tuloy lang, hindi na babalik. Pero pag ang cellphone na iwan, kahit namasahin na siya, kahit nagbayad na siya kay manong driver, diba? Baliwala, babalik talaga siya sa bahay para makuha yung cellphone. Pangatlo, you're scrolling for hours without realizing. Diba? Oras-oras ka na pala nag-i-scroll, tapos yun nga, hindi mo man lang ito nare-realize. So meaning to say, your phone is controlling you. Number 4, your relationship suffer due to screen time. Hindi ka na makausap ng partner mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng kaibigan mo, ng asawa mo, dahil sa screen time, dahil sa pagsa-cellphone. Okay? Panglima, you're seeking validation through likes and comments. Ito kaya ako nagtanggal ng Facebook. Alam niyo kung bakit? Dumating sa punto na kahit maka-Diyos yung pinopost ko, kahit godly naman, kahit verse naman, mayat maya akong chine-check ilan yung nag-heart, ilan yung nagla-like, sino yung mga nagko-comment. And I found out na ako rin pala nabibiktima ng social media validation. Na parang after na ako, dun sa mga taong magla-like, mag-share, di ba, magko-comment dun sa post ko. Which is minsan, di ba, nangyayari yon sa atin. Ako na rin, nag-post ka ng selfie mo, nag-post ka ng picture mo, parang yung ganda mo o kagwapuhan, nababatay na lang kung sino ang mag-heart o magla-like. Di ba? Pag maraming like, parang iniisip mo, ang ganda ko. Pag walang nag-like, ay ang pangit ko. Di ba? Kaya maraming mga nai-insecure at nade-depress tuloy. Next naman, you're struggling to focus on scripture reading and connecting with God. Naranasan nyo na bang hirap kayong umintindi ng Bible? Hirap kayo na magbasa ng Bible? Parang kahit parang nakakadalawang chapter ka na, 3 chapter, parang nagbabasa ka lang, reading lang, pero walang comprehension. So, ibig sabihin, the phone is controlling you. Next, you have prioritized entertainment over edification. Yung nood ka na lang ng nood ng reels, ng shorts, diba? Gusto mo lagi merong mga nakakatawa, gusto mo lagi merong mga amazing videos kang makita, gusto mo lagi yung parang natatakam ka lagi pag nanonood ka ng mga cooking show, diba? Although may yung iba beneficial naman talaga yan, pero hindi na lumilipas ang araw mo nang hindi mo nagagawa yon.
Di ba? So, you have prioritized entertainment over edification. Next naman, ito marami sa ating ganito. You're losing sleep due to late night scrolling. Di ba? Madalas, hirap sa atin gumising ng maaga, makapag Sunday school because of late night scrolling. Kaya I pray, di ba, and I preach boldly sa bawat isa na kung ganun ang nangyayari sa cellphone natin, we have to change. We have to repent. Kaya natin to mga kapatid. Di ba? Kasi kung kaya ko, kung kaya ni ganyan, kung kaya ng mga teacher, kung kaya ng mga Sunday schooler, kaya din natin. Di ba? Sana magmula ngayon, contest tayo. Uunahan na natin si Nanay Susan sa lugar na to. 'Di ba? Uunahan na natin yung mga maaga, 'di ba? Kung halimbawang hindi tayo kasi na-challenge sa mga challenge na ganon, 'di ba? Ay dapat po magbago na po tayo, 'di ba? And naiintindihan ko 'yon na merong mga may problema sa tulog. Pero naniwala na kayo sa Diyos 'di ba? Tinanggap niyo na si Jesus. Dapat ang lagi niyong faith, merong pag-asa. Mare-repair yung mga insomnia na yan. Amen. Amen, di ba? Kaya huwag tayong magpaalipin sa cellphone. Malalaman mong kinokontrol ka ng cellphone kapag you are driving and texting. Sino sa inyo ang Grab Food o Move It, di ba? Natural na may cellphone talaga sila dito. Pero kung ikaw naman may pupuntahan lang at normal kang nagda-drive lamang, di ba? So alipin ka na ng cellphone mo kapag nagda-drive ka and at the same time nagta-text. And alam na alam nyo kung anong magiging epekto at resulta niyan, 'di ba? Bukas makalawa. Hindi ko alam kung nasa heaven o hell ka, 'di ba? Kaya dapat po mag-ingat tayo. Baka kasi ginagamit na tayo ng cellphone natin. Next naman, you are always on your phone during worship at church. Kunwari, bibidyohan mo lang yung choir. Kunwari, bibidyohan mo lang yung mga nagaganap sa church. Pero at the same, ang totoong nangyayari is yun nga, hindi ka na makapag-focus, 'di ba? Kasi kaka-cellphone mo. Kaya ito rin, kay Vlad Sabchuk din to, nirelease niya to nung kamakailan lang. Kaya is your phone devil's trap? Ang cellphone mo ba ay ginagawang trap ng demonyo? Makinig po kayo maigi, all ages. Sabi nga, Satan is using your phone against you. And here's how. Sabi, ang tanong natin dyan, is your phone a tool for God? Nagagamit ba ng Diyos o weapon for the enemy? Sabi nga dyan, sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag na digital war for your soul. And the enemy doesn't always destroy. Sometimes, he distracts. Diba? Madalas, akala kasi natin, diba, ginagamit pa natin yung John 10:10. The thief come to steal, to kill, and to destroy. Pero there are times, alam nyo, i-distract ka niya. Kung hindi niya kayang i-destroy ang faith mo, i-distract ka niya kasi parang ganun din. Halimbawa, yung kay Eva, ang nangyari talaga doon, distraction muna. Tapos pangalawa, nag-progress, naging deception. Kaya nagkaroon ng downfall si Eva. Diba? And sabi nga, if Satan cannot make you sin, he will keep you scrolling. And gusto ko na maging kumbaga parang malinaw to sa atin. Sa Jeremiah kasi at sa mga prophets, may bababasa kayo doon. Take the scroll and eat it. Diba? Pertaining yon sa salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos dapat kinakain mo. Pero ngayon, ano nangyayari? The scroll is eating us. Diba? Yung pag-i-scroll sa social media, kinakain na tayo. Kaya we need to wake up, church. Diba? And sabi, if the devil has your eyes, he has your mind. Kaya kapag social media ka ng social media, Facebook ka ng Facebook, sabi dyan, yung isip mo, nasa kanya din. Pero yun nga, salamat sa Panginoon sa mga sumasapi. Hindi, sumasali sa ganitong propaganda, and then movement, di ba? O changes, di ba? Kasi nung mga nakaraan, may mga nagtatestimony, nakakapag-general cleaning na po kami dahil hindi po kami nagpe-Facebook, Instagram. Ay, congratulations! Praise God, di ba? Yung iba nakakapag-workout, nakakapag-gym, o kaya naman yung iba nakakapagbasa ng Bible na mas marami kasi hindi sila nagpe-Facebook. Di ba? Iniiwasan nilang mag-social media. And how much more kung ano pa yung mga pwede nating gawin kapag nilesen natin yung mga time natin dyan. Again, don't get me wrong. Hindi masama ang mga social media. Nagiging masama lang to pag sobra-sobra ang gamit natin. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, para sa iyo to. Para sa atin tong lahat, di ba? Sabi, Luke 11:34, the eye is the lamp of the body. Sabi, your phone
trains your brain to be passive and not spiritually aware. Hindi kayo, tapos nitong lately, nagtataka kayo, bakit ganito yung generation? Lately, nagtataka kayo, kahit ilang preaching na yung marinig ng mga tao, hindi pa rin sila mabago-bago. Alam niyo kung bakit? Kaka-cellphone. Sipin niyo maigi, kaming mga pastor, tuwing linggo niyo lang kami nakakasama. Tapos minsan, to God be the glory pa lang, umaalis ka na. Paano ka mababago? 'Di ba? Wednesday, 'di ba, nagpe-prayer meeting ka. Pero dinadaan-daanan mo lang yung mga pastor o kaya naman hindi ka naman talaga nag-i-involve. Tapos i-expect mo mababago ka. Ang cellphone mo, araw-araw, minu-minuto, nandyan yan. Kaya ano ang katunggali namin? Ano ang kalaban namin when it comes sa attention? Yang social media na yan. Na instead na nagpapadisciple kayo sa mga pastor, sa mga leading servant, nagpapadisciple kayo sa Diyos at sa Bible, social media ang nagdi-disciple sa inyo. That's the reason why kamukha na kayo ng K-pop. Kamukha na kayo ng SB19. Kamukha na kayo ng mga idol nyo. Ni Maricel Soriano, ni Sharon Cuneta, ni Nora Honor, at sino-sino pa man. Diba? So pero in order for us na maging kamukha ni Jesus, na ma-disciple ng Bible, ma-disciple ng Diyos, yung time na inilalagak nyo, dapat mas lamangan nyo sa mga bagay sa Panginoon. Amen? Amen. Diba? Nawa, hindi maging mahirap para sa aming mga pastor ang magbago ng mga tao. Kasi bakit? Pipiliin ng mga tao yung mga makabagay na para sa Diyos, hindi sa bagay na makamundo. And sabi nga, nagiging reactive, not reflective. Diba? Ang ginagawa ng social media, pinapareact tayo ng pinapareact. Kapag may nakita lang tayo na ginawa ng presidente, react agad. Pag may nakita tayong maling ginawa ng isang individual, react agad. Pero nalilimutan nating mag-reflect. Ano ba ang mensahe ng Diyos regarding this? Di ba? Kapag nagkabaha, anong unang iniisip? Kasi yung flood control na yan, hindi inaasikaso. Kasi yung mga nasa gobyerno, tiwali. Pero kapag ba may mga nangyayaring ganyan, nagre-reflect ba tayo? Baka may mensahe ang Diyos. Baka may pinaparating ang Diyos. Bakit may tornado? Bakit may bagyo? Bakit may lindol? Diba? Lagi ba nating sisisihin ng gobyerno? Lagi na lang natin sisisihin ng mayor? Hindi ba tayo pwedeng mag-reflect? Anong mensahe mo, O Diyos, sa amin? Baka kasi mamaya, yung Muntinlupa, kulang na sa time. Diba? Sa Diyos. Baka mamaya, yung Bulacan, kulang na sa pananalangin. Kailangan na ng mga pastor at mga churches doon. Naintindihan? Amen? Diba? Kaya, we need to be reflective, hindi reactive. Diba? Kasi ang social media, tinuturuan ka mag-react. Anong react mo? Like, sad, heart, diba? Ang dami. Diba? Kaya dito sinasabi, we need to be reflective. And also, manipulated by algorithms instead of led by the Spirit. Diba? Tayo, kung ano na lang ang go to the flow na lang tayo sa social media. Kung ano yung uso, kung ano yung ginagawa ng iba, kung ano yung hairstyle na bago, doon na lang. Pero nalilimutan natin na magpa-lead by the Holy Spirit. Kaya sana po, at ito ay tumatatak sa atin. Kaya what are you feeling? What are you feeding your soul? Ano yung pinapakain mo sa kaluluwa mo? The Bible or the algorithm? And alam nyo, sinabi ni Tristan Harris that technology is designed to be addictive. Ex-Google, expert siya. Nagtatrabaho siya sa Google noon. Sabi niya, your phone is like a slot machine. Sabi, social media hijacks your dopamine system like a casino. Bakit? Kasi pag nagsugal ka at nanalo, tuloy-tuloy na yan. Kaya may nahuhulog talaga dyan, di ba? Pag nagsugal ka, tuloy-tuloy na yan kasi itatempt ka talaga. Sabi, our goal was to steal as much of your attention as possible. Sinabi ng ng Facebook's first president. Di ba? Tsaka sinabi ng ex-Google na nagtatrabaho dun sa Google noon. Di ba? Kaya sabi, you are the product, sabi, big tech profits from your addiction. Kasi the more na nag-i-scroll ka, the more na kumikita sila. The more na mas maraming ads sila na maipapalabas. Di ba? Kaya ang nangyayari, addict ka pero sila kumikita. Di ba? May nangyayari sa buhay nila pero sa'yo wala kasi nandiyan ka lang sa couch mo. Di ba? Tayo, sino sa inyo ang ganon? Yung parang gusto mo mag-workout, nanonood ka ng mga workout na videos, sila nakapagpapayat na, nakapag-build na ng muscle, pero ikaw nandiyan ka pa rin. Nasa upuan ka pa rin nanonood. Di ba? Pero ano kaya kung baliktarin mo? Instead na manood ka lang, try to work out, di ba? Your own self. Di ba?
try mong maglakad-lakad na, try mong mag-jogging na, mag-walking na, di ba? Instead na manood ka lang ng luto-luto dyan na natatakam ka, tapos iniisip mo, sana may ganun din kami, try to di ba? Go to the market, kumuha ka, bumili ka ng mga nakita mo sa video, then lutuin mo. Amen? Amen? Amen. Di ba kasi sila, may nangyayari sa kanila, sa'yo wala. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, para sa'yo talaga to. Then next naman, the devil wants you distracted from your calling. Di ba? Naintindihan po ba natin na ang demonyo, gusto niyang madistract ka sa calling mo. Kaya ang ganda, di ba, nung nakaraan lang, tinapik natin sa Nehemiah. Pero nung may nagdi-distract kay Nehemiah, anong sagot niya? Sabi, I am doing a great work, tumigil ka, and I cannot calm down. Di ba? Kasi yan ang sinasabi nila Sanballat. Bigyan mo kami ng oras mo, ganyan-ganyan. Dami nirereklamo. Kasi alam nyo, distraction is a strategy to keep you from God's purpose. Sabi, your phone can be a modern Sanballat keeping you from spiritual growth. Di ba? Kaya naman, stay focused on God's assignment for your life. And alam nyo kasi kapag alam natin ng God's assignment, ang assignment ng Diyos, hindi tayo ma-i-sway. Hindi tayo madidistract. Kasi focus ka eh. Amen? Amen. And sabi nga, your phone is weakening your spiritual disciplines. Diba? Sabi, Satan is stealing your time with God. Sabi, prayer life is disrupted. Checking notifications first thing instead of praying. Sino sa inyo yung ganon? Check ko nga kung may chat si crush. Check ko nga kung may bagong post si crush. Diba? Sabi, Bible reading neglected. Sabi, short attention span makes it hard to focus. Diba? Kaya nga, noon, intindi naman natin yon, tama? Na yung mga bata talaga, pagka dating sa Bible, gusto niyan yung parang may coloring book sila, gusto niyan yung mga may anime, may mga naka-drawing. Pero kung tumatanda ka na, as you age, hindi na kailangan nun. Diba? Kailangan mo yung totoong Bible, real Bible, na makakapagpabago talaga ng buhay at kaluluwa mo. Amen? And there are times ganun tayo. Gusto natin laging may movement, may animation. Diba? Gusto natin may mga nangyayari-yari. Kaya attract talaga tayo sa cellphone natin. While kapag sa Bible talaga, diba? Sa cellphone, attract, sa Bible, antok na antok. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag tayong ganun. Diba? Sana hindi kayo nagagalit ha. Kasi katotohanan tong sinasabi ko. Sabi nga, worship weekend. Hard to focus in church when you crave dopamine hits. Sabi nga daw, addict ka na sa cellphone kapag napapansin mo yung kamay mo. Na Diba? Yung maya talaga. Ako nakikita ko yan sa lahat. Mapa-YA, mapa-youth, mapa-adult. Walang exempted sa atin. Diba? Wala namang chinecheck. Diba? Lalong-lalo yung mga nakikipagkita. Ganon-ganon, no? Kunwari, may ginagawa pero calculator lang naman. Diba? Kasi, napababaw yung mga way natin ng conversation. Hindi tayo malalalim when it comes sa making friendship. Kaya naalala ko noon, last na, kumbaga parang pagpe-Facebook ko, may nakita akong video nila Marvin Agustin, Judy Ann Santos, ni Gladys Reyes, tsaka ni Jolina Magdangal. Alam nyo ang topic nila doon? Bakit daw nung panahon nila, ang lalalim daw ng friendship, while yung panahon ngayon, wala talaga, ang bababaw ng friendship. Kasi sabi nila Jolina, kasi, alam mo, di ba, nung time na yon nag-uusap talaga tayo, di ba? We are not using our cellphone, di ba? Ganyan-ganyan. Kung may cellphone man lang sila, di keypad pa, tapos text lang ang magagawa. Di ba? Kaya ang lalim daw ng samahan noon. Di ba? And makakapag-testify yan ng mga naabutan pa si Elvis Presley. Hindi, naabutan si si Enrile. Nora Honor. Ayan, naabutan pa yung mga yon. Di ba? Pero sana, yung mga nakakapakinig pa ng boses na to, di ba? Kung youth kayo ngayon na naririnig tong tinig na to, may pag-asa pa kayo. Di ba? May mga pwede pa tayong gawin na hindi, alam nyo yon, hindi kababawan, kundi mas lalo tayong lumalalim sa Diyos. Una sa Diyos, tas pangalawa sa pakikipagrelasyon.
Di ba? Kasi sa panahon ngayon, konting offend lang, ano ginagawa? Unfriend, block, di ba? Ano pa, re-report, ay matindi. Di ba? Ganon mag-away ngayon. Pero noon, kapag mayroon lang hindi pinagkakasunduan, ay talagang sabunutan. Talagang malalim. Malalim ang samahan. Hindi agad nag-unblock, ay nagbablock, hindi agad nag-unfriend. Di ba? Wino-work out ng maayos. Naintindihan? Ngayon, wala ka na lang masabi, no comment ka na lang. Di ba? Pero again, hindi kayo yon. Kasi sabi mo nga sa katabi mo, may pag-asa tayo. Di ba? Buti na lang narinig mo to, may pag-asa ka. Di ba? Kaya naintindihan, dapat malalim tayo. Sabi, social media is making, ito pa, makinig, is making you spiritually numb. Okay, focus ha. Sabi, MIT study found that just having a phone in the room lowers focus. Pansinin niyo yun. Pag nag-aaral ka, tabi mo yung cellphone mo sa'yo. Maya-maya, hindi mo magagawa talaga yung assignment mo. Kasi i-chat ka ng barkada mo, ng kaibigan mo. Tapos, yung parang manonotice mo, wala naman palang kwenta yung pinag-uusapan nyo. Diba? Yung buhay lang nung kapitbahay niya. Ano naman ang pakialam mo doon? Diba? Naintindihan? Grades mo ang nakasalalay dyan. Yun ang unahin mo. Diba? It lowers focus. Kaya alam nyo, kung mag-aaral ka, layo mo cellphone mo. Kung magtatrabaho ka, lagay mo muna sa locker, cellphone mo. Kung makikinig ka ng preaching, layo mo yung cellphone mo. Kahit nga daw pag natutulog, game changer daw, ang paglipat daw, ang paglayo ng cellphone dun sa ulunan. Kasi hindi, madali kang makakatulog kapag walang radiation, kapag kaso yung iba, inuunan pa yung cellphone. 'Di ba? Talagang dito pa, Kaya hindi na ako magtataka bakit ganun yung utak. 'Di ba? Hindi ko kayo, dinadown kayo ha, pero we need to change. Ayusin natin. And sabi nga, 2017 University of Pittsburgh study found that heavy social media use leads to more loneliness and depression. 'Di ba? Mas lalong nade-depress kapag nagso-social media. Kaya naman, Satan wants your mind too cluttered to hear God's voice. Kaya kapag too cluttered, anong dapat gawin? Declutter. 'Di ba? So, alisin ang mga hindi magaganda. Next naman, the more you consume, the less you create. Pero alam niyo, may napag-usapan kami ni Ate Mer. Sana gawin yung mali si Ate Mer. Okay? Gawin yung mali si Ate Mer by doing this. Kasi ang conversation namin, tayong mga 30 na pataas, kaya natin yan, yung without social media. Ewan ko lang sa kabataan. Huwag kayong ma-offend kay Ate Mer. Make it a challenge. Hindi, Ate Mer, kaya namin yan. Ate Mer, kaya namin yan. Di ba? Hiyain nyo si Ate Mer na kaya nyo rin. Hindi yung pangangatawan nyo, hindi talaga namin kaya. Kachat ko si boyfriend, kachat ko si girlfriend. Di ba? Amen? Parang ang sama po ng tingin sa akin ng youth. Di ba? Kaya ayusin natin. Amen? Kaya yan, di ba? Kaya yan. Kaya yan. Amen? Di ba? Kung naabutan nyo kasi talaga yung dinosaurs, yung mga Jurassic Park, yung mga wala pang cellphone, kayang-kaya yan. Di ba? Kasi sabi nga, the more you consume, the less you create. Sabi, endless scrolling replaces deep work and close relationships. Sabi ng Genesis 1:26-28, we are designed to create, not just consume. Tapos Ephesians 2:10, dinagdagan pa dyan, created in Christ Jesus for good works. Diba? Kaya sabi, build something for the kingdom, don't just consume content. Diba? And then, next naman, sabi nga, online connections, still relationships. Na sana wag po natin hahayaan na maging biktima tayo. Kaya nga may inaano ko dito, nung nakaraan may ka-sharing time ako dito. Sabi ko, alam mo kung bakit nagkaroon tayo ng mga, misinterpretation, misunderstanding, tapos rat-rat ka ng rat-rat sa akin sa social media. Sabi ko, kasi hindi kita nire-replyan di ba? Kasi ang hirap sa'yo, ang galing mo sa mag-chat ng napakahaba. Pero pag iniimbitahan kitang mag-one-to-one tayo, ayaw mo. Kaya sabi ko, dapat baliktarin natin. Dapat mas magaling ka sa convo
ng face-to-face kaysa ang dami mong sinasabi dyan sa chat. Di ba? Kaya tayo rin, baliktarin natin. Di ba? Na minsan, sino sa inyo, may mga ganun kayong kakilala. Ang galing sa chat, ang haba magkwento. Tapos kapag kasama mo na, walang masabi. Tameme na. Practicein natin yan, ha? Ngayon lang naman kasi, nauso lang talaga yung mga inverter, introvert. Pero napapractice yan. Kaya yan. May mga tinatawag nga na therapy May tinatawag na deliverance. May tinatawag na behavior modification. Kung may mga ganun, kaya. Amen? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, wag kang inverter. Sabi mo, hindi ka aircon. Diba? So, kailangan po, yung face-to-face, pahalagahan natin yan. Sa mga mag-asawa, mag-usap kayo. Sa mga magkakaibigan, mag-banding kayo ng walang phone. Di ba? Mag-picture lang kayong konti para sa memory. Pero talaga, sa pamilya, pag nagsasama-sama, may handaan, may kainan, magkwentuhan. Di ba? Kaya minsan yung nanay, may line of 7 na pala yung anak, hindi alam. Di ba? Ipapatawag pa si ganto para malaman. Naintindihan? Kaya kasi dapat nag-uusap-usap. Amen? Amen. Sabihin nyo na akong KJ, sabihan nyo na akong OA, sabihan nyo na akong corny, pero yan ang dapat na nangyayari. Amen? Yan ang normal. Hindi sila yung normal. Sasabihin ng barkado mo, ito na normal ngayon. Ito na ang norm natin. Hindi. Abnormal yung ganun. Diba? Nandun, magka-table, di na nag-uusap. Mag-asawa yun, ha? Diba? O kaya naman, magpamilya, hindi nag-uusap. O, hindi normal. Ang normal, mag-uusap kayo. O anak, kamusta sa school? Ganyan. O ma, kamusta dito? Meron ba akong mga huhugasan dyan? Ganun. Di ba? Nang sa gayon, marami. Nang sa gayon, makapag-open yung nanay, anak, ang sakit na ng likod ko, baka pwede naman, ikaw naman. O di ba? Ganun. Maya, minsan, di mo alam, masakit na pala yung likod, walang nadadaingan. Di ba? Kaya dapat unawain natin, intindihin, ayusin natin. Amen? Amen. Kaya sabi nga, Hebrews 10:25. Tapos yun pa, ito matindi. Sabi, empathy has dropped 40% because of social media. Okay? Parang nagiging wala ng pake yung mga tao. Kasi over-familiar na eh. Diba? Tapos Hebrews 10:25, sabi dyan, do not give up meeting together. Sabi, biblical community happens in real life, not just online. Diba? Kaya nga tayo, may online Bible study tayo. Pero ano pa rin ang wish, prayer, adhikain natin? Na someday, isang araw, nakakita. Di ba, makita natin na nandito na yung mga nasa online. Di ba? Yung ma-meet na natin yung mga nasa online. Amen? Amen. Okay? And kaya naman, ito na yung last, your attention is under attack. Sabi ni Tim Wu ng The Attention Merchants, found that big tech profits from stealing your time. Sabi, if the devil can keep your attention on screens, he doesn't have to attack your faith directly. Di ba? So isipin nyo maigi, kung ang demonyo, dinidistract ka na pala niya, no effort. Kahit hindi niya sirain yung faith mo kasi sirang-sira na. Kasi ang backsliding daw, tatandaan nyo, ang pag-i-slide, hindi ma-effort yan. Wag ka lang gumawa, wag kang mag-progress, wala kang gawin totally. Magbabackslide ka talaga. Pero kung gusto mong umusad sa Panginoon, mapunta sa langit, mas makilala ang Diyos, umusad ka ng umusad. Mag-move forward ka ng mag-move forward. Naintindihan? Amen? Amen. So, intro pa lang yan. Ito na po yung topic natin. So, how to fully turn back our attention to God. Sasabihin mo sa katabi mo, ito na. Ayan. So, pero bago yon, ang daming bago yon, ano muna yung epekto ng divided attention? Para malaman nyo. Ano ang epekto ng divided attention? Una, spiritual weakness. Nagiging mahina ka spiritually. Nagiging mahina ang tao spiritually. Kaya minsan, pag nagkaroon lang ng problema, may atake ang demonyo, give up na agad. Suko na agad. Defeated na agad. Diba? Kaya kasi mahina. Pero ang mga taong focus, kaya nilang lumaban. Kaya nilang magpakatatag sa Panginoon. Amen? Hindi agad sila sumusuko. Hindi agad sila nagre-retreat, kundi tumatapang palalo sila. Pangalawa, lack of peace. Hindi makatulog, di makakain, lahat ng di makaligo. Di ba? Kasi walang kapayapaan. Gusto nyo ba yon? Di ba? Kayo, gusto nyo maging stress?
Di ba? Stress sa puso, stress sa utak, stress sa muka, ay ayaw natin yan. Di ba? Kaya nga hanggat maaari, may mga naglalagay-lagay tayo ng maniobra dyan para hindi magmukhang di ba? Pero, yun nga, minsan, o madalas, hindi natin maiwasan na maging stress. Di ba? O walang kapayapaan kasi nga hindi focus. Pangatlo, compromise obedience. Ito yung maiutos sa atin ang Lord, pero hindi totally obedience. Di ba? Kagaya ng prayer meeting, di ba, may nililid si Lord. Burahin ang mga bidyong hindi nakakalugod kay Lord. Burahin ang mga application na hindi nakakalugod kay Lord. Burahin ang mga images na hindi nakakalugod kay Lord. Lord, yung video lang. Yung games, wag. Di ba? So, hindi kasi focus. Next naman, fruitlessness. Yung walang bunga. Di ba? So, pinapagbunga ng Panginoon, pero ayaw. Di ba? Panglima, open door to temptation. Ito dahil hindi focus, ang daling matangay ng demonyo. Di ba? Konting tuksohin lang, sunggab agad. Di ba? Ron, minsan lang to. Birthday mo naman eh. Shot ka lang. Di ba? Sige na nga. Di ba? Pero kapag focus kay Lord, hindi. Okay? Then next naman, loss of intimacy with God. Ito yung hirap kang makaklose tuloy kay Lord. Hindi hirap kang makakonect. Minsan, ganun, may mga nararamdaman kaming ganun na hirap talagang kumonect kay Lord kasi nga hindi focus. 'Di ba? Laging iniisip si ganto, si ganyan, 'di ba? So dapat po focus tayo. Next naman, hindrance to God's blessing and direction. Ito naman gusto mo 'yan, 'di ba? Kaya dapat mag-focus ka. Kung gusto mo ng blessing ni Lord, mag-focus ka. Focus your attention. Amen. Amen. So, again, how to fully turn back our attention to God. Unang-una, kailangan po nating mag-repent. Yan, magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan at isurrender na natin lahat kay Lord. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Kasi without repentance, there is no revival. Without repentance, there is no restoration. Tsaka ang tunay na pagsisisi, hindi lang siya pag-iyak, kundi it is a change of mind and actions. Pangalawa naman, prioritize the Word of God. Gusto mong bumalik ang full attention mo kay Lord, magbasa ka ng Bible. And alam nyo, nakakahiya to kay Lord sa part niya. Alam nyo kung bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, hindi mo masasabing out of reach yung Bible. Bakit? Kasi sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, merong Bible. Kahit nga sa hotel, nalaman ko kay Je, lahat ng hotel sa Pilipinas may Bible. 'Di ba? Lahat ng mga embassy, mga ahensya ng gobyerno may Bible. Pinapamigay kasi 'yan ng Philippine Bible Society. And ang sinasabi nga dito, Bibles are everywhere and yet yung mga tao hindi pa rin to binabasa. Pero nakakahiya kay Lord. Bakit? Kasi meron nang iba't ibang mga translation. Hindi pa mabasa. May mabibili ka daw sa National Bookstore, may ma-download ka naman sa Play Store na Bible. 'Di ba? Bible app. And yet, tamad pa rin ang mga tao. Tapos, may mga Bible, audio Bible, na kung hindi ka nakakapagbasa, ang excuse mo ay malabo mata mo, play mo lang yan. 'Di ba? Makakarinig ka na ng Bible. Wala nang excuses talaga. Yung mga bulag naman, di ba? Tapos yung bingi, alam niyo kung paano silang nagbabasa ng Bible? Nauso na ngayon na binabasa nila through their dila. Di ba? Hindi ko alam kung anong tawag sa kasangkapan na yon, pero ang way nila ng pagbabasa ng Bible is yung dila nila. Sipin nyo mahiya tayo, di ba, na tayo ay normal. Kaya dapat po, basahin natin yung Bible natin. At ito pa, may mga Bible na mahal, may mga Bible na mura, may mga Bible na libre. Di ba? Pero hindi pa rin binabasa. Kaya ang dulo nito, ang accountable dito, responsible dito, tayo mismo. Di ba? Bakit hindi ka focus? Just, kasi po wala akong Bible. Hindi pwede. Sandamakmak ang Bible dyan sa church, humingi ka. Di ba? Naintindihan? Amen? Kaya basa tayo ng Bible. Next naman, cultivate a prayer lifestyle. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Alam niyo kung meron ba unang dinisrupt o dinistract ang demonyo? Walang iba yon kundi si Jesus. Pero alam niyo kung anong nakaka-amaze, nakakabilib, nakakahanga kay Jesus? Ano mang pang-distract ng demonyo, hindi siya
Di ba? Hindi siya nagpatinag. Bakit? Kasi he made it a priority. Di ba? Nakausapin yung Diyos Ama. Kaya minsan dito ako naiinggit kay Lord, 3.5 years lang siya nag-minister dito sa lupa, pero accomplish ang lahat. 3.5 years lang niya pinagministera ng mga tao, pero okay lahat. Nakarating sa atin ang gospel. Di ba? Tayo, ilang taon na tayo. Di ba? Ang dami na nating mga taon na sinayang dahil lang dyan sa mga distractions na yan. Kaya sana po, baguhin natin ang buhay natin, gayahin natin si Jesus, prioritize our prayer. Sabi nga ni Tony Evans, if you are too busy to pray, you are too busy. Di ba? Pag masyado ka nang busy para mag-pray, ibig sabihin yan, masyado ka nang busy. Di ba? Kasi tatandaan mo, kung ikaw ay anak talaga ng Diyos, walang magtatagumpay na gawain kung walang prayer. Lahat ng mga pagtatagumpay, lahat ng victory, lahat ng success, na nagiging resulta kasi yan kapag nagpe-pray ikaw, ang tao. Okay? Kaya sabi mo sa sarili mo, magpe-pray ako in Jesus' name. Okay? Pang-apat naman, para ibalik ang attention kay Lord, pwede mo rin gawin to. Fast to break distractions. Sa Matthew 6:16-18, sinasabi dyan ng Panginoon na when you fast. Bakit kaya if you fast? Sabi dyan, when you fast. Kasi ibig sabihin nun, ina-expect ka talaga ng Diyos, ni Jesus, na mag-fast. Di ba? Kaya it can be, halimbawa, once a month, o kaya naman, 3 days a month, nasa sayo. Diba? Pero sinasabi ko talaga to sa inyo, bilang pastor, bilang manggagawa ni Lord, bilang nabasa na ang Bible, na ang fasting, necessary talaga siya sa Christian life. Kasi bakit? Mas lalo kang magiging solid kay Lord, mas lalo kang magiging focus kay Lord, yung power ni Lord, maibabahagi sa'yo. And then panglima, surround yourself with godly community. Sa Hebrews 10:24-25, sabi dyan, kung ipaparaphrase natin, huwag mong a-absent ang mga gawain. Kaya kung halimbawa may gawain, attend ka ng attend. Diba? Kasi sa pag-attend mo, mareremind ka, mapapaalalahanan ka, masasabihan ka ng kapatid mo kay Lord. Minsan, kunwari, mali ka na, diba? Pero dahil may kapatid ka kay Lord, nare-rebuke ka. Uy, Ella, napansin ko, ganito-ganyan ka na. Raylene, nakita kita, ganito't ganyan ka na. Pero pag wala kang godly community, hindi ka focus. Diba? Tsaka pag sinasabihan ka, huwag kang sasama ang loob o magtatampo. Kasi gusto nila, mabago ang buhay mo, mapabuti ka. Amen? Amen. Pang-anim, worship intentionally. Kapag gusto mong ibalik ang full attention mo kay Lord, ano ibig sabihin ng intentionally? Sasadyain mo. Diba? Na mag-worship. Hindi yung, sige, pag nag-worship na lahat, tsaka ako mag-worship. Mali. Diba? Worship intentionally means, pagdating mo pa lang dyan sa lugar na yan, ang konsepto mo, enter His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Kasa tayo, meron tayong mga kondisyones sa Diyos. Lord, kung type ko yung song leader, mag-worship ako. Kung vibes ko yung song leader, mag-worship ako. Kung favorite ko yung lineup, mag-worship ako. Pero kung hindi, wala sa nabanggit lahat ng yon, ay dito lang ako, uupo lang ako. Mali. Sabi mo sa katabi mo, maling-mali ka. Maling-mali ka kung ganun yung prinsipyo mo. Diba? Kasi ano man ang mangyari, ano mang panahon, ang Diyos worthy siya na sambahin. Amen? Amen. Just look at yourself. Just look at what the Lord has done. Anong mga ginawa niya sa buhay mo? Yun pa lang, mapapa-thank you Lord ka na. Amen? Amen. Diba? Worship intentionally. Diyan nga kayo makakakita sa John 4:24 na may hinahanap si Lord. Diba? Kasi tayo, alam natin sa Bible, tayo ang may hinahanap, right? Tama? Diba? Tayo ang may longing. Pero dyan sa John 4:24, nagpakaane si Lord. May hinahanap siya. God is seeking. God is thirsty. Saan? Sa ating pagsamba. Amen? At ang pagsamba na yon ay sa espiritu at katotohanan. Amen? Nandyan pa kayo? Amen. Di ba? So sa espiritu at katotohanan. Pang-pito, keep an eternal perspective. Para maibalik yung attention kay Lord, anong dapat gawin? Set your mind on things above, not on things on the earth. Di ba? Tanungin mo sarili mo, ikaw ba makalangit ka pa kapag nag-isip? O masyado ka nang nilamon ng sistema ng mundo, nakagaya ka na rin nila. Di ba?
So if you will turn again your attention to the Lord, kailangan mo to. Keep an eternal perspective. Nung tinanggap mo si Jesus, saan ang destination mo? Langit. Di ba? Kaya dapat focus ka dun. Sino sa inyo, pero madalas talaga, ganito ang babae. Di ba? Pag lalaki daw, ewan ko lang majority of the lalaki ay, kapag pumunta sa bibili ako ng Akari na electric pan para kay Amari. Ayan. Di ba? Punta si Miko sa ganyan. Ay, talagang sila yung example. Tapos, dahil babae si Janet, ay, Dad, dito muna tayo, may nakita pala akong ponytail para kay Amari. Sasabihin ni Miko, di ba yung Akari ang dapat nating bilhin kay Amari? Kasi katangian talaga ng babae yon. Pero yun nga, when it comes sa spiritual na buhay, di ba? Pag kunwari ako, bibili ako ng ganito sa National Bookstore. Maya-maya may makikita pa si Ate Mer niyan. Ay, tingnan mo to, ganyan-ganyan. Di ba ang bibili natin ito? Di ba? Pero ganun kasi, pag babae, yung talagang, yung ganun sa mall. Pero pag lalaki, kung ano yung bibilhin, doon, straight. Ngayon, i-apply natin yon dapat sa spiritual na buhay. Saan ka talaga pupunta, Jess? Pagkatapos nito, langit. Tama? For example, ulit. Dito ulit. Punta tayo ulit sa earth. Earth muna. Kunwari, ikaw, Althea. Pupunta ka kunwari sa Pansol. Okay? Pupunta ka sa Pansol, ha? May time ka pa ba para bumisita sa north? Doon, pa Antipolo. Pa-south nga tayo Althea, ha? Kaya dapat, ang way mo, pag ganun lang lahat. Naintindihan? So, ganun din sa kalangitan. Ang way natin, sa langit. Tama? Huwag ka nang pupunta dito. Huwag ka nang pupunta dyan. Huwag mo nang itatry ito. Doon, focus. Punta ka sa langit. Amen? Amen. Okay. Next naman, kaya, papanong paraan, kinukuha ni Lord ang attention natin. Ways God gets our attention. Ito para wala akong utang sa inyo. Una, kinukuha niya ang attention natin, sa pamamagitan ng Bible, sa salita ng Diyos. Kaya minsan, di ba, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi pala minsan, madalas, parang may kamukha siya na nalimutan ko lang kung ang dami kamukha. Para siyang kids church dati. Yan, pero, yan nga, una, kids church siya dati. Yan, baka nga. Yan, una, sa Bible. Di ba? Yung pag nagbabasa tayo ng Bible, kinoconvict tayo, nakokonsensya tayo, tinatamaan tayo. Ibig sabihin nun, hindi ka sinasaktan ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, kinakausap ka niya. Di ba? Kunwari, meron kang nakatampuhan. Yung kapitbahay mo, nakaaway mo. Biglang nabasa mo sa Bible, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Hindi harsh ang Bible. Kinakausap ka niya. Amen? Ibig sabihin, para sa'yo yun, wag mong laktawan. Ay, gusto ko dito malakay 310. Bring all that, bring your tithes into the storehouse. Ay, ito gusto ko. Diba? Ay, ito, God loves me with an everlasting love. Diba? Pero namimili ka, wag. Kasi madalas, kakausapin ka ni Lord dyan. At ito pa. Minsan may mga dilema tayo na nagtatampo tayo kay Lord. Lord, alam mo, silent ka. Hindi mo ako kinakausap. Ang tagal mo na akong hindi kinakausap. Tanungin mo sarili mo, baka hindi ka kasi nagbabasa ng Bible. Kasi alam niya, sabi ni Charles Stanley, kung meron daw paraan si Lord para kausapin tayong malinaw na malinaw and updated, Bible yun. Di ba? Kaya nung nakaraan, nung dati, alam ko, nakwento ko na yon, may isang pastor, di ba, bumisita sa miyembro niya. Ngayon nag-Bible study sila. Tapos yung miyembro, ipinagkalat, si pastor, ninakaw yung ballpen kong maganda. As in talagang inintriga niya si pastor. Pinagkalat niya. Si pastor, grabe. Isa na nga lang yung ballpen ko na yun na maganda. Kinuha niya pa. Diba? Tapos, to make the long story short, isang araw, nalaman ng pastor, sabi niya, hindi ko kinuha. Try mong i-check yung Bible niya. Pagka-check ng Bible, nandun pala. Diba? Yung ballpen. So, meaning to say, hindi pala nagbabasa ng Bible. So, na-reveal. Diba? Hindi sa pastor ang may kasalanan, siya pala. Okay? Kaya yun, Bible. Yan ang dapat nating basahin. Next naman, through the Holy Spirit's conviction. Diba? So, sa banal na Espiritu, minsan, bubulungan ka niya, o kaya naman, minsan i-instruct ka niya.
Jess, wag mong gawin yan. Diba? Sasapakin mo na. Sasabi, Jess, wag. Diba? Ganon. Diba? Sasabihin yung gigil na gigil, wag, Jess, wag. Dapat makinig ka pag may mga ganon. Amen? Diba? Yung liligawan ka, Althea, tayo na. Tara na. Date na tayo. Tapos sasabihin ng sari-sari na yung bumubulong kay Althea. Boses ni Pastor, boses ni Ate Mer, boses ni Ate Sai, boses ng Banal na Espiritu. Wag, 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 wag. Diba? Pero yun nga, kailangan makinig kapag may Holy Spirit's conviction. Amen? Kasi lalo kapag Holy Spirit na ang nag-convict, ay alam niya, may mga nakikita siyang hindi mo nakikita. Kapag umiibig ka, love is blind. Diba? Lahat ng maganda makikita mo talaga, ang gwapo niya eh. ang ganda niya eh. Diba? Parang, basta lahat makikita mo, nanliligaw pa lang eh. Pero pag nakita mo na yung realidad, ay, wala. Nang bubugbog pala, nang gaganto pala. Naintindihan? Kaya pag yung Holy Spirit nangusap, makinig ka. Diba? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka talaga. Balaan mo talaga. Sabi mo, makinig ka talaga. Yan, di ba? Makinig ka kay Lord. Next naman, true life's blessing. Ito dito po ako na-rebuke. Dito ako na-rebuke kasi there are times, di ba akala natin, nangungusap si Lord through circumstances sa mga problema. Pero do you remember, bine-bless mo ba si Lord, tine-thank you mo si Lord kapag nakaka-experience ka ng blessing? And ako, kaya ko tong sabihin kasi pastor nyo ako. And alam na alam ko mga blessing nyo. Alam na alam ko mga natatanggap nyo, nare-realize na mga na-experience nyong blessing. And that is enough, di ba, para maibigay yung full attention natin kay Lord. Nagrabe yung mga ginawa niya sa atin. Binigyan kang trabaho, pinagpala ka, binigyan ka ng ganito, pina-experience yung ganyan. Then isang araw, sasabihin mo, walang Diyos. Walang paki sa akin yung Diyos. Hindi eh. Di ba? Kung bubuksan mo lang yung mata mo, kung papakinggan mo lang, bubuksan mo lang yung tenga mo, bilangin mo yung blessing mo, mag-journal ka, isa-isahin mo, di ba? Si Lord talaga nangungusap siya. Sinasabi niya sa'yo, anak, andito ako. Oh. Di ba? May ganto ka nga eh, andito ako. Kaya true life's blessing din, nangungusap si Lord. Kinukuha niya yung attention mo. Kaya kapag nagkaka-allowance ka, huwag kang munang magpasalamat kay Mayor. Pasalamat ka sa Diyos. Amen? Ay, Mayor, salamat. Salamat sa allowance. Pero pagdating sa church, di ba? Nalilimutan magpasalamat kay Lord. Naintindihan? Amen? Pag may sweldo, salamat boss, salamat. Sa 13 month, salamat. Di ba? Pero kay Lord, nalilimutan. Di ba? Sana po, sa mga blessing na nararanasan natin, una si Lord. Sabi mo sa katabi mo, manggigil ka, una si Lord. Una si Lord. Okay? Then pang-apat, true lives and true trials and hardships. Ito yung sana, hindi natin masapit pa. Kasi minsan, di ba, yung parang para makuha ni Lord yung attention natin, kailangan pa ganito, kailangan pa ganyan. Di ba? Lalong-lalo na pagka-nation kasi ang kinakausap ni Lord. For example, nagpasaway, diba? Yung kunwari yung nag-Pride month, no? Minsan madalas talaga lumilindol tsaka nagbabaha sa mga ganon. Tapos yung parang antitigas ng ulo, may mga wake up call talaga si Lord. Na sana wag na nating intayin. Next naman, true people around us. Ito yung kinakausap tayo, mga kapatid natin kay Lord, mga pastor natin. True creation and circumstances. Yan, sa mga naggagala, nagtatravel. Sana pag gumagala kayo, pag nagtatravel kayo, maalala nyo si Lord. Di ba? Hindi yung gumala lang kayo, nag-travel lang kayo, nalimutan nyo na si Lord. Kasi siya ang may gawa ng mayon. Siya ang hindi pinagawa yan ni Marcos o sino mang presidente. Ang Diyos ang gumawa niyan. Yung Banawe Rice Terraces, yung mga, di ba, magagandang lugar, Pagsanghan Falls, Maria Cristina Falls, kung ano-ano pang alam nyong falls, mga pa-falls, corny. Ayan, di ba? Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng yan. Kaya pag titingin ka mamumundok ka, titingin ka sa sky, di ba dapat nare-realize mo, what is man that you are mindful of him? Di ba? Yung dapat napapaiyak ka nga, indescribable, uncontainable. Di ba? Hindi yung pupunta ka sa bundok, ang pa-play mo, bakit ngayon ka lang?
yung aalalahanin mo yung ex mo, aalalahanin mo yung girlfriend mo. Ang dapat inaalala mo pag gumagala at nagtatravel ka si Lord. Amen. Di ba? Kasi siyang may gawa niyan. Di ba? Pag nagdadagat ka, ang galing ni Lord, ang laki ni Lord, ang laki ng dagat. Di ba? Kasi pag hindi mo inalala si Lord, sige ka. Nasa dagat ka, ay sige ka. Diba? Kaya dapat alalahanin mo si Lord. Diba? Naalala ko tuloy yung kwento ni Bishop noon. Diba? Yung bangkero na hindi naniniwala sa Diyos, napadpad siya sa gitna ng dagat. Sabi niya, Diyos, minsan lang ako tumawag sa'yo, ang tagal kitang hindi naabala. Sabi niya, ngayon mo lang ako dinggin. Iligtas mo ko. Pagkatapos nito, hindi na kita gagambalain. Yun, nilamon siya ng nilamon siya ng alon. Okay, ganun pala. Yan. Si Bishop yung kwento nun. Si Bishop yung nagkwento nun. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero there are times, di ba? Ayaw naman ni Lord yung ganun. Yung Lord, pero bukas, wala na, kalimutan na. Wag kang parang siya. Yan. And then next naman, pang-pito, true restlessness or circumstances. Or emptiness pala, rather. Yan, di ba? Sabi nga dyan, true restlessness or emptiness. Ito, i-emphasize ko to, tsaka didiinan ko to. Kasi there are times daw pala sa buhay natin, nakakaramdam tayo ng restlessness because, bakit? Simply because God is calling our attention. Di ba? Halimbawa, nakakaramdam tayo ng emptiness. God is calling our attention. O, pababawi natin. Ano ang hinahanap mo kapag lobat na ang cellphone mo? Charger. Ano ang hinahanap mo kapag gutom ka na? Ano ang hinahanap mo pag wala ng laman ang drum nyo? O, alam nyo eh. O, ano ang hahanapin mo dapat? Sino ang lalapitan mo pag empty ka? Pag empty ang kaluluwa mo? Pag empty ang spirit mo? Kapag mahina ka. Alam niyo pala eh. Amen? Kaya naman, kapag nakakaramdam tayo ng restlessness, si Lord ang una nating tawagin. Amen? Kapag nakakaramdam tayo ng emptiness, si Lord ang una nating tawagin. Hindi pera, hindi kasikatan, hindi tao ang makakapagpuno sa'yo. Matuto ka na. Si Lord lang. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, kung nagagawa natin ng paraan, yung mga emptiness na yan, na ibang bagay, magagawan din natin ng paraan yung mga restlessness na yan, tsaka mga emptiness na yan. Pero alam nyo saan ako na-amaze? Alam nyo saan ako namamangha? Sa mga taong alam na nilang restless sila. Sa mga taong alam nilang pagod na pagod sila, pero hindi pa lumalapit-lapit sa Diyos. Naintindihan? Pero sana wag tayo ganon. Diba? Once lang, may isang araw lang, may isang moment lang na parang feeling mo, miss na miss mo si Lord, lapit ka agad sa Kanya. Amen. Amen. Kasi alam natin, times of refreshing comes from Him. Hindi ka marerefresh ng kung sino, ng kung anong bagay, kundi si Lord lang. Amen. Sana malinaw yan ha, yung ways God gets our attention. Pinagsama-sama ko yan kay Charles Stanley, kay Benny Hinn, ganyan. Pero lahat sila, yan ang sinasabi. Okay? Ngayon naman, ano ang blessings of having full attention to God? Okay? Para wala ko utang. Anong blessings kapag naibalik mo yung attention mo kay Lord? Sabi mo, excited na ako. Yan. Una, peace that the world cannot give. Yan. Unang blessing, kapag naibalik mo yung full attention mo kay Lord, peaceful ka. Tapos hindi yun maipaliwanag. Hindi yun ma-explain ng iba. Uy, bakit ganun? Aburido na tayo. Kinakabahan na tayo, pero itong si April, relax pa rin. Diba? Kasi na kay Lord siya. Diba? And the next naman, sabi nga, strength and stability in life. Malakas, stable, hindi natitinag, anumang mga problema. Diba? Kasi, yun nga, full ang attention kay Lord. Next, clear direction and guidance. Hindi confused, hindi lito, hindi aburido. Diba? Hindi magulo ang isip. Diba? Kundi, klaro. May guidance. Alam kung saan magtatrabaho. Alam kung sino ang kakarelasyonin. Alam kung saan mag-aaral. Diba? Kasi focus kay Lord. Pang-apat, fruitfulness and prosperity. Yan. Gusto mo maging fruitful? Mag-pay attention ka kay Lord.
Gusto mo maging prosperous, di ba? Sa business, sa trabaho, focus ka kay Lord. Panglima, protection from the enemy. Ito, mga kapatid, i-expose ko to. Kasi may nabanggit si Perry Stone, tsaka si David Hernandez last time. Nag-ano talaga sa akin yan, nag-impact yun sa akin. Kaya sabi ko, lahat ng mga mahal ko sa buhay, including the church, sasabihan ko talaga. Kasi there are times, alam nyo, makinig lahat ng mga may pamilya dito. Kaya ka dapat mag-pray ng mag-pray. Kasi there are times, hindi ka kayang atakihin ng demonyo dahil ikaw strong ka. Pero alam mo bakit magpapatuloy ka pa rin mag-pray? Kasi may family ka. Na kapag hindi sila nagbantay, ikaw yung sagot para maligtas sila. Di ba? Kaya for example, ang buong pamilya kumalimot na kay Lord. Ang buong pamilya umalis na kay Lord. Wala nang proteksyon yung pamilya. Kaya nga ako, for example, hindi ako in Jesus' name, I plead the blood of Jesus over me and every one of us. Halimbawa, hindi niya ako gagawa siya ng paraan para maano niya yung ko, ganyan. 'Di ba? Para walang marinig. 'Di ba? Yung parang naintindihan niyo, nagigets niyo ako. Kasi kapag strong ka, 'di ba? Hindi ka madali ng kaaway, dadalihin niya yung mahal mo sa buhay. Ngayon, para maiwasan 'yon, ituro mo 'to. I-share mo 'to sa kanila. I-share mo sa kanila paanong manalangin. Naintindihan? Para nang sa gayon, lahat tayo malakas, lahat tayo protected. Amen? Kasi alam niyo yung weakest link, ganun yung ginagawa ng demonyo. Kinukuha niya, tinitignan niya, sino ang weakest link, dadalihin niya yon para madali yung buong grupo. Pero dapat tayong lahat, malakas tayo. Amen? Be strong in the Lord and in the power of His might. Number 6, joy in God's presence. Kapag full ang attention natin kay Lord, masayang-masaya tayo. Diba? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. I-assess mo. Evaluate mo. Check mo. 10 is the highest, 1 is the lowest. Masaya ba siya? Yan. Negative. Grabe. Ayan. Diba? So, kung parang malungkot, baka kailangan niya to. Diba? Kaya, akbayan mo, sabihin mo, kailangan mo to. Kailangan natin si Lord. Diba? And tatandaan natin, laging may pag-asa. Sasaya ka ulit. Sisigla ka ulit, di ba? Lulusog ka ulit in Jesus' name. Amen. Amen. And last, yung eternal reward. Sino ganyan? Sino gusto ng ganyan? Eternal reward. Yung pagkadating mo ng langit, shing! Di ba? After my reward. Di ba? Gabi, ito ang mga reward mo. Ito ang mansion mo, Gabi. Gabi, ito ang corona mo. Ito yung mga dinala mo kay Lord, Gabi. Di ba? Sasabihin ng mga angel. Di ba? Hindi yung welcome, Tenten. Upo ka lang dyan. Welcome. Diba? Hindi, yung, naintindihan nyo? Kailangan may eternal reward. Yung tipong, sulit. Masasabi mong sulit. Diba? Alisin natin yung diba uso yun ngayon, yung sino ba yun? Si Tan Felix. Ay, akin na ta. Diba? Yung nagluluto. Mama ni Miguel Tan Felix. Yung mulawin, alam niyo na. Yan. Di ba yung uuso siya ngayon sa luto-luto, tapos yan, kapag okay na ta, di ba? Pero may mga naglabas na mga kuro-kuro, di ba, patungkol doon, which is my point naman, na tayo din daw sa buhay natin, we settled for okay na to. Di ba? Sa Kristiyanong buhay naman, makapunta lang ng langit, makatungtong ng langit, okay na to. Kaya kahit pa aso-aso ang buhay, 'di ba? Ganon yung prinsipyo nila, pero hindi. Dapat claim and receive that eternal reward by totally focusing yourself, your attention to the Lord. Amen. Focus ka. Yung pag binalita ang buhay mo, si Gab, alam nyo, kahit kailan hindi nagpa-distract yan. Kahit sinong babae gumanon diyan, hindi talaga. 'Di ba? Focus lang siya kay Lord. 'Di ba? Si Bea, kahit operan niya ng mga GMA, yung mga mag-artista siya, hindi talaga kay Lord lang siya sumasayaw. Kasi yung full focus and full attention nandun. Kaya ang reward hindi dito sa lupa. Ang reward natin, saan? Sa heaven. Sa langit. Amen? Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo si Lord? Yan. So in conclusion, ito na po yung conclusion natin. Yung nilagay ko na lang dyan para madaling intindihin.
Makinig ha, may isang lalaki na sobrang successful sa kanyang negosyo. Bata pa lang siya, nakapagpatayo na siya ng kumpanya, nakabili ng bahay, di ba, mapapasana all ka talaga. Nakapagbigay ng marangyang buhay sa pamilya. Pero dahil sa sobrang busy sa trabaho, unti-unti niyang napabayaan ang relasyon niya kay Lord. Hindi na siya nagdadasal, bihira na siya sa church, at mas nakatutok na siya sa pera kaysa sa Diyos. Dumating ang isang araw, next, biglang bumagsak ang negosyo niya. Next natin. Sabi, nalugi ang kumpanya, naubos ang ipon, at iniwan pa siya ng mga taong dati nakapaligid sa kanya. Kung halimbawang iniisip nyo, parang imposible to, nung mga kailan nag-uusap kami ni Ate Mer tungkol sa Del Monte, na sabi nila bankrupt na sila, di ba? At binebenta nila yung kumpanya. Parang isipin nyo, Del Monte na yun, ha? Bata pa lang tayo, Del Monte na yun, pero bankrupt na, di ba? And walang imposible sa buhay, di ba? And ganito yung nangyari sa kanya. And kaya naman, dumaan siya sa depression at halos mawalan ng pag-asa. Pero sa gitna ng lahat ng yon, nakatanggap siya ng tawag mula sa dati niyang pastor. Imbis na sisihin, kinausap siya at ipinaalala ang salita ng Diyos. Doon siya muling bumalik sa panalangin at nagbalik loob sa Panginoon. Ngayon, nung nagbalik loob na siya, habang nagtetestify siya sa church, ito ang sinabi niya, nung nasa rurok ako ng tagumpay, hindi ko naramdaman ang pangangailangan ko kay Lord. Pero nung nawala ang lahat, doon ko nakita na ang pinaka-importanting kayamanan ko ay hindi pera, kundi si Jesus. At ngayon, mas masaya at mas buo ako, hindi dahil sa negosyo ko, kundi dahil nakabalik ako sa Diyos. Amen? At alam niyo kung anong verse niya na pinakita sa church? Yung Matthew 16:26. Sabi niya doon, "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul?" Diba? Yung matagumpay man siya sa mundo, pero napabayaan niya naman ang kanyang kaluluwa, baliwala po yun. And ano ang application natin dito? Minsan, ginagamit ni Lord ang loss para makita natin na siya lang ang tunay na kayamanan natin. Kapag nawalan tayo ng lahat, doon natin makikita na siya lang ang hindi nawawala. Ang pinakamasarap na blessing ay yung attention natin ay nakatuon muli kay Lord. Amen? Diba? Yun pa rin ang pinakamalaking blessing, na magkasundo kayo ni Lord, na ayos kayo ni Lord, na yung attention mo ay na kay Lord talaga. Sinulat ko pa yung yung conclusion ko dito. Sabi, most of the time, yung mga nangyayari sa atin ay resulta o epekto ng kung ano ang lagay natin sa Lord, sa Panginoon. Let us be real. Kumbaga sa term ng mundo, real talk lang. Huwag na tayong manisi ng ibang tao. Ganito kasi ang asawa ko, ganyan kasi pamilya ko, magulang ko kasi ganito, yung gobyerno namin ganito, yung boss ko ganyan, yung pastor kasi namin hindi ganito, 'di ba? Kung sino-sino ang itinuturo mo. At sabi nga, sino mang sisihin mo, at the end of the day, ang lahat ng ito, it all starts with you and the Lord. Kung paano natin siya tratuhin, kung paano natin siya ituring, at kung paano natin siyang pagmalasakitan at mahalin. Kaya ang tanong, nakatingin ka pa rin ba sa Kanya? Yung attention mo ba nasa Diyos pa rin? Di ba? And kung i-remind ko lang kayo ng kwento ng tao na paalis na ng church, gusto niyang mag-live sa church. Sabi, nagpaalam muna siya sa pastor niya. Sabi niya, "Pastor, aalis na po ako dito sa church na to." "O bakit?" "Kasi po, ang dami pong mga hipokrito. Ang daming umaaway sa akin. Ang dami pong issue. Ang dami pong mga bad memories po sa akin dito. Basta, ayoko na po dito." Sabi ng pastor, "Sige, pwede kang umalis, pero pwede mo ba akong gawan ng pabor muna?" Sabi niya, "Sige po, ano po yun? Pwede ka bang umikot dito sa buong church na habang hawak tong inumin ng baso, yung baso na may tubig?" Sabi niya, "Ganun lang ba? O sige." Pero sabi ng pastor, "Pero gusto ko walang matatapon dyan, ha?" Kaya ang ginawa niya, sinunod niya yung pastor. Labas siya, ikot siya.
Mga makailang beses siyang ikot. Focus na focus siya para walang matapon o walang yung mabawas doon sa baso. Ngayon, nung tapos na siya, tinanong siya ng pastor, sa pag-iikot mo, bago ka umalis, gusto ko lang itanong tong mga bagay na to. Sa pag-iikot mo, ilan pala yung bricks na nasa labas? Sabi niya, hindi ko alam. Yung basurahan na in-install ng mga janitors natin, ilan kaya yon? Nabilang mo ba? Hindi ko alam. Sabi niya, yung puno ng siniguelas dyan sa tabi, ilan kaya yon? Nakita mo ba? Ang ganda, di ba? Hindi ko nakita. Sabi ng pastor, bakit? Kasi nga, focus ako dito. Sabi mo sa akin, dapat huwag matapon to Di ba? Sabi ng pastor, dapat ganyan din ang ginawa mo. Bago ka magpaalam sa akin na aalis ka. Di ba? Kaya ka nakakaramdam ng mga ganyan kasi ang focus mo nasa labas. Ang focus mo nasa tao. Pero if you will return your focus to the Lord, lahat ng mga napapansin mo ngayon, mawawalang biglayan. Naintindihan? Alam niyo pag ganun sa buhay natin, if we will focus only to the Lord, lahat ng problema natin mag-fade away. Lahat ng mga issues natin masusolusyonan. Amen? Lahat ng mga prayers natin matutugunan. Amen.